Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Proverbs, Kawikaan po, chapter 15, verse 4. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. The problem of unbridled tongue, o ang problema ng ating dila. Alam niyo po, nung hindi pa ako mananampalataya, unaware po ako doon sa aking mga sinasabi. Hindi ko alam na ito'y may kaugnayan pala sa aking spiritual na kalagayan. At alam niyo po, sabi ng Biblia sa English Bible po, ang translation po ay ganito. The tongue that brings healing is a tree of life, but a deceitful tongue crushes the spirit. Malaki po pala ang kaugnayan ng ating mga sinasabi sa nagiging kalagayan natin sa ating buhay. Kaya nakakalungkot po noon, sanay po ako sa pagmumura, sa paghusga sa kapwa, yung pagka-curse po, yung panlalait. Magaling po ako diyan noon, yung pananakit ng damdamin ng iba, yung pagbibiro na minsan po wala sa lugar, mahusay din po ako doon sa mga green jokes, at yung hindi pagrespeto sa kapwa. Magaling din po akong magreklamo, bino-voice out ko po kaagad yung akin pong reklamo, at pag nagalit po ako, nagsasalita po ako ng hindi maganda sa aking kapwa. Pero alam niyo po, yun ang problema ng ating old nature. Nung tayo na born, na napansin nyo, ang hirap pa rin kontrolin ng ating dila. Kaya pinapaalalahanan po tayo ng Biblia. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 29, do not let unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Yun naman pala, meron po palang guidelines ang Bible kung paano po tayo mangusap o magsalita sa buhay na ito. Alam niyo po, dapat po alagaan natin yung ating espiritu. At dito po sa pag-aaral natin, na-discover natin na may kaugnayan po yung ating pananalita doon sa nagiging kalagayan natin sa buhay. Kaya alam niyo po, maraming tao ngayon masasakitin kasi kadalasan po ay nagsisimula po yan kapag may sakit ang iyong espiritu. Naniniwala po ako dyan kasi pagka-depress ka, pagka ikaw ay nasaktan o nalulungkot, nahihirapan sa iyong kalooban, pansinin niyo po, nagmamanifest yan kaagad sa inyong katawan. At ang sabi nga nila, maraming tao ngayon ang high blood, mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar, kasi po ang pinanggagalingan nila, yung kalagayan ng kanilang puso, minsan merong dala-dala, may galit, may sama ng loob, parang yung pressure na yan nagbi-build up po sa ating katawan. Kaya tayo po ay nagkakasakit. Kaya yung mga malalalang sakit katulad ng mga cancer, sakit sa puso, at yung mga cancer na sumisira mismo sa ating immune system, stress-related po yan. Pag hindi natin alam kung paano po i-handle yung mga problema natin sa buhay at yung mga kinikim-kim natin, tinatago natin sa ating puso, nagbi-build up po yan. Kaya nagiging masasakitin po ang isang tao. Ito pa, natuklasan ko rin, maraming tao talunan sa buhay kasi sa kanilang pananalita, pagka po sila nagsalita, masyado nilang pinapababa yung kanilang sarili, masyado silang matatakutin, masyado silang insecure, O di naman kaya yung simple lang na pananalita na parang takot na takot ka palagi sa buhay na ito. Marami pong tao natatalo sa buhay dahil po hindi natin alam magsalita ng may pananampalataya. Napuna ko rin po, marami po ang tao na lilimitahan sa kanilang buhay kasi po sa kanilang pananalita, lagi na sinasabi na hindi ko kaya yan, hindi ako ganito, mahirap lang ako, hindi ako maganda o gwapo, wala akong natapos, at kung ano-ano pang mga pananalita na para bagang nagbibigay ka na kaagad ng limit dun sa kayang gawin ng Diyos sa iyong buhay. At minsan, alam niyo po, yung mga ordinary words everyday na binabanggit natin, yung napakahirap ng buhay na ito, ayoko na, yung mga salita na hindi ko na makayanan ito,
Alam niyo po, yan po yung mga pananalita na gustong-gusto ng diablong marinig sa atin. Kasi alam ng diablo na i-impact nito yung ating spirit. Kaya alam niyo po, mag-iingat po tayo. No? We must learn to train our tongue. Magsalita po tayo. Ito napakahirap po pong gawin nung ako po'y bago pang Kristiyano. Kasi sabi ko nga po sa inyo, iba ang orientation ng aking pananalita. So, dapat po matutunan natin yung lagi tayong magpuri sa Diyos. Yung lagi tayong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Matuto tayong mag-encourage ng ibang tao. Yung kind words po, mahalaga po yun eh. Parang ngayon naniniwala ako, marami ng tao, hindi na sanay magsalita ng kind words or encouraging words. Ano po, marami na ang judgmental, ang bilis, humatol. Maski sa mga Kristiyano, ano po, pag nakita natin, uy, mali yung paniniwala mo, agad-agad hahatulan natin, ano po. Dapat ang iniisip natin kung paano natin sila masyasyaran, matuturuan. Magaling tayong mag-correct. Ano po, ang tawag ko po dyan sa mga Kristiyanong yan, mga Christian paparazzi. Ano po, yung para bagang sila lang ang magaling mahusay. Ano po, sa buhay na ito, mag-iingat tayo, huwag tayong magiging judgmental. Mga kapatid, maging mapagmahal tayo sa ating kapwa. Ano po, yung avoid natin yung mga filthy language, yung mga ginagamit na pananalita sa showbiz, ano po, yung mga natututunan natin sa sanlibutan, i-avoid po natin yan, mga Christians. Masanay po tayo magsalita ng maayos. Yun po, yung mga salita na nanggagaling sa ating bibig kapag tayo'y galit. Ingatan po natin yan, huwag tayong magmumura o magka-curse ng tao. Kailangan po matuto tayo magsalita na nag-a-agree po sa Word of God. Ang tawag ko po dyan, Word of Faith. Ano po, yung may pananampalataya. Ano po yung lumalabas sa ating bibig. At yung mga kind and healing words. Kailangan ng tao yan, kapatid, na mapakinggan yung mga salita na nakapagpapagaling sa kanilang espiritu. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.